Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Sabado, September 7, 2024, kabayan, update tayo sa ating panahon. Ito pong binabantayan natin na bagyong Enteng sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay malayo na po sa atin. Although ito po ay nasa category ng super typhoon na may international name na Yagi, ito po ay hindi na po gaanong nakakaapekto po sa ating bansa. Hindi na rin ito lubusang napalalakas ang hanging habagat dahil po sa sobrang layo nito. Pero ganun pa man, meron pa rin pong epekto kahit papaano dito sa ating bansa ang hanging habagat. Makikita rin po natin dito, kabayan, sa ating weather system na meron po tayong binabantayan na isang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero within 24 to 48 hours ay mababa po ang tsansa na ito po ay maging ganap na bagyo. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Ito po ay posibleng lumayo pa ng bansa, ng PAR, o kaya naman tuluyan pong malusaw. Pero mga kababayan, tayo po ay patuloy na maghanda dahil inilabas na po ng Pag-asa na mataas po ang tsansa na may mabuo pong bagong bagyo sa loob ng 2 linggo. So by September 6 to 12 po, inaasahan na may 2 cloud cluster po tayong mamamonitor. Ang isa po ay nasa loob at isa naman po ay nasa labas. Although itong number 1 po na nasa loob ng PAR ay e-exit po agad ng Philippine Area of Responsibility, meron naman pong pangalawa pong hahabol. So ito pong pangalawa ay posible pong umabot ng September 13 to 19. So ito po ay ating paghandaan dahil patuloy nitong pag-iibayuhin ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa at posible nga po itong maging isang ganap na bagyo, either tropical storm or severe tropical storm. So ito po ay ating antabayanan, mga kababayan. So tayo po ay maghanda, mga kababayan, lalo na po sa mga area nung nakaraan pong bagyong Enteng ay sobrang naapektuhan nito. At sa mga area naman po na hindi po ganun naapektuhan, wag po tayong pakampante. Ang mahalaga po, tayo po ay handa kung sakasakali man sa lugar natin tumama itong bagyo. So if ever man pong ma-develop itong bagyo na to, ito po itatawagin nating bagyong Ferdy and Hener. Pero sa ngayon, wala pa po tayong dapat ipangamba dahil taya ng Pag-asa this weekend po ay magiging maayos po o magiging maganda po ang ating panahon. So i-enjoy na po natin hanggat hindi pa po na-develop into typhoon ito pong mga LPA. At dahil gumaganda na rin po ang panahon, asahan na rin po natin na sa malaking bahagi po ng ating bansa ay makikita na po natin ang sikat ng araw na kung saan pwede na po tayong maglaba, lalo na yung mga kababayan natin na hinihintay na umaraw dahil talaga namang maraming damit po ang siyang basang-basa dahil po sa naging epekto nitong bagyong Enteng. So pwede na po tayong magsampay, kabayan. At dahil dyan, kabayan, asahan din po natin dahil po sa epekto nitong hanging habagat ay pagdating po ng hapon at sa gabi, posible po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Kaya kung tayo maglalaba, tanggalin po natin, iligpit po natin lalo na pagdating sa hapon dahil asahan na po natin ang pagkakaroon po ng pag-ulan lalo na po dito sa lugar ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Cavite, Batangas, Batanes, including Babuyan Island, the rest of Ilocos Region, and the rest of Central Luzon. At asahan din po ang epekto ng Southwest Monsoon dito po sa may Bicol Region, the rest of Cagayan Valley, and the rest of Calabarzon. At dahil din po sa mga localized thunderstorm, asahan din po sa ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko po nabanggit, asahan ng pagkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm. So particularly dito po sa may Visayas and Mindanao, patuloy po makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero sa ilang bahagi po ng Luzon, medyo nagde-develop at nag-i-improve na po ang ating panahon. Ganun pa man, kabayan, meron pa rin pong nakataas na gale warning signal sa ilang baybayin po ng ating bansa. Kasama po dyan ang western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western coast of Pangasinan, and Zambales. Kaya mga kabayan ko, sa ating pong mga mangingisda, tayo po ay mag-ingat, hindi po muna tayo pinapayagang pumalaot dahil magiging mataas at mapanganib po ang alon sa karagatan. Mag-keep safe na po tayo, kabayan. At sa lahat po ng aking mga kababayan na sumusuporta sa aking channel, patuloy ko po kayong i-update sa magiging update pa dito sa ating panahon. So ingat tayo, kabayan. Have a safe day. Salamat sa
suporta mo. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.